Mga balitang dapat abangan ngayong araw sa Lakdan News Update. 112 DRC sumailalim sa pagsusuri ng QAEC para sa kahandaan sa pakikidigma. 13 taong alitan ng magkalabang pamilya mula sa Basilan at Sulu sa wakas ay naresolba. Pag-alala sa sakripisyo, 11ID ginunita ang ika-4 na taong anibersaryo ng C-130 tragedy. Ang lahat ng yan dito lamang sa Lakdan News Update. Patuloy ang pagsusulong ng 11th Infantry Alakdan Division sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga unit nito sa pamamagitan ng regular na pagsusuri. Kamakailan, isinagawa ng Quality Assurance Evaluation Committee ang Warfighting Readiness Evaluation para sa 112 Division Reconnaissance Company sa Talipao, Sulu. Para sa kabuuang report, narito ang ulat mula kay PFC Visayas. Isinagawa ng 11th Infantry Alakdan Division's Quality Assurance Evaluation Committee or QAEC ang pagsusuri sa Sustained Warfighting Enhancement and Evaluation Program or SWEP ng 112nd DRC sa Sitio Batad, Barangay Lower Talipao, Sulu. Layunin ng aktibidad na sukatin ang individual na kakayahan ng mga sundalo, gayon din ang kabuuang kahandaan ng unit sa larangan ng pakikipagdigma. Sa pamamagitan ng serye ng tactical drills at operational assistance, tinitiyak ng QAEC na ang 112nd DRC ay mananatiling na sa mataas na antas pagdating sa combat preparedness, mission execution at operational efficiency. Ang itong pagsusuri ay bahagi ng tuloy-tuloy na pagsusumikap ng Philippine Army na patatagin ang kakayahan ng mga unit nito at mapanatili ang pamantayan ng kahusayan, disiplina at profesionalismo sa serbisyo. Mula sa 11th Infantry Alakdan Division, ako ang inyong Alakdan Trooper, PFC Visayas, para sa Alakdan News Update. Isang makasaysayang pagkakasundo ang naganap sa pagitan ng dalawang pamilyang matagal nang may alitan mula sa Basilan at Sulu. Matapos ang 13 taon, tuluyang naresolba ang hidwaan ng pamilyang Sali at Barinchi sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at ng 6th Special Forces Battalion. Narito ang ulat mula kay PFC Visayas. Isang makabuluhang hakbang patungo sa kapayapaan ang naisakatuparan noong ika-7 ng Hulyo taong kasalukuyan matapos na tuluyang mairesolba ang 13 taong alitan sa pagitan ng pamilya Sali ng Tabuan Lasa, Basilan at pamilya Baraji ng Indanan, Sulu. Ginanap ang makasaysayang pagkakasundo sa Rear Support Base ng 20th Special Forces Company sa Barangay Port Huland, Zone 2, Shipyard Main, Maluso, Basilan. Ang nasabing aktibidad ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan ng Maluso, Tabuan Lasa at Albarca, Municipal Police Station ng Tabuan Lasa at ng 20th Special Forces Company sa ilalim ng 6th Special Forces Battalion. Dumalo sina Lieutenant Colonel Roldan P. Mira, Commanding Officer ng 6th Special Forces Battalion, Mayor Kaiser Hatama ng Maluso, Mayor J.D. Farlajid ng Albarca, dating Vice Alcalde Mids Farlajid ng Albarca, Konsehal Farok Alfad ng Tabuan Lasa, mga barangay chairman mula sa Tabuan Lasa, kabilang si Honorable Muammar Manisan ng Bukot Umos at si Captain Lanado, hepe ng pulisya ng Tabuan Lasa. Ang mga ganitong uri ng sigalot ay hadlang sa kaunlaran at katahimikan sa komunidad, kaya't patuloy ang pagsisikap ng 6th Special Forces Battalion na lutasin ang mga ito sa pamamagitan ng epektibong conflict resolution at pagtutulungan ng mga stakeholders. Mula sa 11th Infantry Alakdan Division, ako ang inyong Alakdan Trooper, PFC Visayas, para sa Alakdan News Update. Isang makabuluhang seremonya ang isinagawa ng 11th Infantry Alakdan Division sa Hulu, Sulu upang alalahanin ang ika-4 na anibersaryo ng trahedyang C-130 na siyang kumitil ng buhay ng maraming sundalo. Mula sa red laying ceremony hanggang sa pamamahagi ng tulong sa mga apektadong komunidad, pinatunayan ng Alakdan Division na hindi kailanman malilimutan ang kabayanihan ng kanilang mga kasamahan. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat mula kay PFC Visayas. Sa ika-4 na anibersaryo ng C-130 tragedy, isinagawa ng 11th ID ang isang wreath-laying ceremony at interfaith prayer service noong ika-4 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Alakdan Heroes Monument sa loob ng headquarters nito sa Hulu, Sulu. Pinangunahan ito ni Brigadier General Christopher C. Tampus, Assistant Division Commander at General Office in Charge ng 11th ID. Kasama ang mga opisyal, enlisted personnel, civilian human resource at ilang nakaligtas sa insidente.
Sa mensaheng inihatid ni Brigadier General Tampus para kay Major General Leonardo I. Peña, Commander ng 11th ID at Joint Task Force Orion, binigyan diin ang pasasalamat sa mga nag-aalay ng buhay at panawagan ng pagkakaisa sa serbisyo. Hindi natin kayang suklian ang mga buhay na nawala, pero maaari nating ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. May pasasalamat, alaala at pagmamahal sa bayan. Kasabay nito, isang community outreach ang sinagawa sa Sitio Bauno, Barangay Bangkal, Paticul, Sulu. Isa sa mga komunidad na direktang naapektuhan ng insidente. Pinangunahan ito ng 15 Civil Military Operations Battalion, katuwang ang G7 at 1103rd Infantry Calis Brigade, kung saan namahagi sila ng bigas at mga laruan para sa mga bata at pamilya ng naapektuhan. Muli ipinakita ng Alakdan Division ang kanilang pangakong hindi lilimutin ang mga bayani ng C-130 at patuloy na magsulog ng kapayapaan sa probinsya ng Sulu. Mula sa 11th Infantry Alakdan Division, ako ang inyong Alakdan Trooper, PFC Bizares, para sa Alakdan News Update. At yan ang mga balita at kaganapan sa linggong ito. Ako si PFC Uya para sa Alakdan News Update. Magandang araw at magsukot. Para sa karagdagang balita, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page. Sundan niyo din kami sa aming YouTube channel.